Isasabay sa EDSA rehabilitation ang gawin itong pedestrian at PWD friendly. Sa inspection kasi kanina ng DOTR at ng DPWH sa bike lane na nakakadaan ang mga naka-wheelchair dahil po sa kitid ng kalsada. Target daw simula ng EDSA rehab early next year. Nasa front line na balitang yan si Mon Gualvez. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga motorista at nagko-commute sa EDSA. Ang mga nasa lansangan, usad pagong ang biyahe. Ang mga naglalakad naman, parang sumasabak sa obstacle course. Hindi kasi pedestrian-friendly ang karamihan sa pangunahing kalsada. Gaya na lamang ng mga makipot na sidewalk. Minsan, may poste pa sa gitna. May shaded sidewalk nga, pero may tumutulong tubig naman. Sira rin ang ilang footbridge at elevators. Kaya para sa mga kapatid nating persons with disability, doble pa sakit yan. Ilan lang ito sa mga nabisto sa pag-iinspeksyon ng Transportation Secretary Giovanni Lopez at Public Works Secretary Vince Dizon. Kasama rin nila ang grupong Move as One Coalition. Nilakad nila mula EDSA Ayala Avenue hanggang EDSA Roas Boulevard. Ka-stress, di ba? So, nakita nyo naman, no? Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress talaga kung commuter ka, di ba? Gawin na nating pedestrian and commuter friendly ang EDSA. Maraming parte ng EDSA na hindi talaga walkable, hindi safe para sa mga pedestrians at lalo na yung mga persons with disability. We need to correct this. Ayon naman kay Lopez, bukod sa mahirap ay delikado ang pinagdadaanan ng mga commuter. Ako personal po, yung karanasan ko po ngayon sa ating Unity Walk, mula I think Juan Ayala all the way here. Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. Kaya naman isasama ang pagsasaayos sa mga sidewalk sa gagawing EDSA rehabilitation. Ang kanilang target, gawing pedestrian at PWD friendly ang mga ito. Ang alam ko, ang gusto nilang budget dyan ay 15 billion buong EDSA. 1.5 buong EDSA. Pero syempre, masyadong malaki naman yun. At kung mas mabilis natin magagawa, bababa yun ng mas malaki. Wala pang timeline dyan, pero sa unang bahagi ng 2026 na ito sisimulan. Matatanda ang Hunyo dapat ngayong taon ng EDSA rehabilitation, pero sinuspindi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan daw munang siguraduhin may maayos na plano para matiyak na hindi lalala ang daloy ng trapiko habang umuusad ang pagsasaayos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.